Alam nyo ba na dito sa Canada, mabibili mo halos lahat ng uri. Hindi ho lahat-lahat, pero madaming uri ng bulaklak. Kung ikaw ay plantito-plantita, dito mo mabibili sa Canada. Talagang available siya, oh. Ayan, oh, pati nga yung, ano bang tawag dito? Yung sa Pilipinas, ito, oh. Hindi ko alam na may buto pala to. Oh, kita nyo. So, dito mo mabibili sa Canada. Ayan, pati yung mga iba-ibang uri ng vegetable. Tapos nagulat pa nga ako ng mga vegetable din pala. Kahit na yan ay labanos, iba-iba rin ang kulay. Tapos yung kamatis, iba-iba rin ang kulay. Pati nga yung kalabasa, iba-iba rin ang kulay, iba-iba yung shape. Tapos ang higit sa lahat, yung sunflower. Ang dami palang klase ng sunflower. Ayan, oh. Yan, meron silang tinatawag na sunflower tournesol. Ito yung tinanim ko 3 years ago na nagulat ako. Ano? Naging halos 12 feet yata yung taas, 10 feet. 8 feet hanggang 10 feet ang taas niya. Mataas pa sa akin. Ang laki. Pero ang ganda ng bulaklak niya. Tapos tumatagal. Ayan. Tapos meron din mga, ito iba-ibang kulay. Yan, malalaki din yan. Pero ito yung pinakamalaking sunflower. Kung kayo may mga kamag-anak, kakilala na nasa Canada at uuwi sila, kung mahilig kayo magtanim, ihabilin nyo yung mga buto, magpabili kayo ng buto, asa pa sa lubong, ganyan, o kaya bayaran nyo. Ngayon, ano siya, napakagaganda ng mga bulaklak. Yung iba pwedeng itanim sa Pilipinas, actually, lalo na yung sunflower, o. Yung iba, parang hindi pwede, or hindi, kasi kailangan talaga nila ng malamig na temperature. Pero marami rin ang pwedeng itanim sa Pilipinas. Ito yung sunflower, o magkano to? O 100 pesos. Madami-dami na to. Ayan, 100 pesos ang isang pack. Marami rin na rin yung may tatanim nyo. Ayan, no? Yung malaki. Tapos may mga may kulay. Ang tawag dito. Tournesol din, pero iba nga lang ang tsura. Tapos meron pang ito pa. Ito magaganda rin to, eh. Ayan, no? Ayan. Teddy bear daw. Evening sun ang tawag dito. Sunflower, evening sun. Tapos 100 pesos yan. Ito, sunflower din ito. Talagang ang ganda-ganda nito. Malaki din siya pero hindi ganun kataas. Kasing taas lang ng tao, ganyan. Ito 100 pesos din, no? Teddy bear daw. Kasi talagang siya, para siyang tela. Ang pipino ng petals. Tapos ano ba yung yan, naitanim ko na yung mga sunflower na yan, eh. Parang meron pang iba na wala dito. Yan. Taon-taon palaging may bagong uri ng halaman na mabibili mo. Ayan, sweet pea. Ayan, oh, ang gaganda ng mga bulaklak. So itong mga pinapakita ko sa inyo, halos 100 pesos ang isang ang presyo. Halos 100 pesos lang sa pera natin. Ayan, 100 pesos. Ayan, sweet pea flower daw. Ito, iba-ibang kulay, oh. Gaganda ng mga yan. Tapos meron pang Titonia, Sundance. Ayan, oh. Mga nakikita nyo, 100 pesos lahat yan, ha. Tapos meron pa siyang zinnia. Ayan, kulay green. Ito, naitanim ko na yan 3 years ago. Sunflower. Yan, oh, iba-ibang bulaklak, oh. Iba-ibang kulay. Ito, viola. Violet. Oh, yan. Tapos ito pa, hindi ko alam bit kasi ayan, oh, snapdragon. Ayan. Tapos ito paborito ko to, Shasta Daisy. Perennial to, palaging tumutubo every year, hindi mo na kailangan magtanim uli. Shasta Daisy. Tapos petunia, meron din sila, oh. Puro 100 pesos lang to. Ito, Sundance Titonia. Ipagpahumanhin nyo na kung magkakamali ako ng pronunciation, ha. Ang hirap kasi nilang i-pronounce, eh. Ito, Nasturtium Capucine. Capucine o Capucine. Ayan. Mixed color daw.
Ito gusto kong itanim yung mga ganito. Convolvulus lisoron, Blue Enchantment. Blue Enchantment daw ang tawag. Ayan o. Ito yung ano. Ayan, Cosmos. Lemonade. Ayan o. Ganda. Yung iba dito perennial, yung iba annual. So ano bang kaibahan ng perennial sa annual? Pag huwang halaman, tinatawag nilang annual, isang taniman lang yan. Pag namatay na, hindi natutubo uli. Pero pag perennial, ano siya, pag itinanim mo siya, tapos malalanta siya sa winter, pagdating ng spring, tutubo siyang mag-isa. Pabalik-balik po yung tubo, hindi mo na kailangan magtanim ng paulit-ulit. Yun ang perennial. Pag annual, isang beses mo na siya maitatanim. Pag namatay na, wala na, hindi natutubo uli. Ang perennial, pag itinanim mo siya ng one time, tumutubo uli siya. Taon-taon, bumabalik siya, tumutubo. Itong ganda oh. Gazania oh. Sunshine mixed color. Ang ganda niya oh. Ito talagang nakita ko to in person sa ano, yung laman. Ang ganda niya. Ayan oh, Gazania. Tapos, ito. Pacific Giant mixed colors. Delphinium. Ayan. Delphinil. Parang ano siya eh, parang may Latin ba to? Parang Latin word ng pangalan niya or kung ano man scientific name, ganyan. Parang scientific or Latin name. Tapos, meron siyang English. Ayan. Ito maganda rin to, oh. Cosmos Bright Lights daw. Tapos, magkakano? Oh, ito naman 80 pesos. Ito, 180 pesos hanggang 100 pesos ang isang pack. So, merong 80 pesos, merong 100 pesos. Ano to? Dianthus Arctic Fire. Ganda, oh. So, yung iba dito, perennial. Yung iba, annual. Na halaman. Morning. Ay, ito. Paborito kong itanim itong mga morning glory. Ang gaganda ng mga bulaklak nila. Iba-ibang kulay. Meron din sa atin dito sa Pilipinas nung bata ko. Kaya lang yung sa atin white. Hindi natin pinapansin yun, no? Dito pala, iba-ibang kulay ng mga yan. Nung bata ko, ginagawa lang namin laruan yung mga bulaklak na yun, eh. O kaya baging yung pinaka... Kasi ano sila, eh. Yung, may baging sila. Yung pagtanit, vines ba ang tawag doon, yung umiikot-ikot sa mga puno, sa mga sanga, sa mga bakod. Eh, linalaro lang. Pero dito, iba-ibang kulay. Binibili dito. Ayan. California poppy. Ah, yung poppy flower. Oh, iba-ibang kulay. Tapos meron silang ano dito, dinitindang mga mix, yung wild. Magic Carpex. Ayan oh, mga mix. Para silang mga wildflowers. Alam niyo ba dito sa Canada, ang gaganda ng mga wildflowers nila. Parang ornamental na sa atin. Sa kanila, damo lang. Sa atin, halaman na yun. Ayan, morning glory o kulay blue. Nakita ko na to, ang ganda ng kulay. Talagang matingkad na blue. 100 pesos o yung mga ganito. Ayan. Morning glory, iba rin ang kulay. Oh. So, may blue, may violet, may white. May mix pa nga minsan eh. Ano to? Morning glory. Ayan o. Iba-iba yung kulay. Mix. Ito maganda rin to. Lupin or lupine. Kung ano man ang pronunciation. Ayan o. Ito parang usually sa mga malalamig na bansa lang talaga good na itanim. Or pwede siguro to sa Baguio sa atin. Pero kung nasa mainit na lugar ka, parang hindi mo mapapatubo to o mamamatay ka agad. Kasi itong mga gantong halaman kailangan nila ng cold weather. Ano mo, may morning glory ba? Uli ang kulay oh. Ayan oh. Ito yung sinasabi ko sa inyo, binibenta nilang white flowers. 130 pesos, 140 pesos oh. Ayan oh. Mga wildflowers. Ang gaganda, no? Pati yung mga wildflowers. Sabi ko sa inyo, wildflowers dito, mga damo-damo lang dito. Pero sa
Sa atin, pang ornamental na sa Pinas. Ayan o. Ito yung lavender. Meron din pa rin silang lavender. Ito ano lang, 85 pesos lang siya. Ayan. Lavender. As may mga herbs din sila dito. So, kung may mga kamag-anak kayo sa Canada, pabili kayo. Kung mahilig kayo magtanim ng herbs. Ayan o. Parsley o. 140 pesos siya. Tapos meron din silang, ayan, iba-ibang klase pala ng parsley o. Yung parsley pala maraming klase, maraming uri ng dahon o. Ayan, 140 pesos sila. 130 to 140 pesos. Parsley pa rin. Tapos meron din silang oregano. Ito. Ayan. Oregano. Ayan. Pakabili nga ng isa. 80 to 85 pesos lang oh. Oregano. Ito yung linalagay sa linuluto at pwede rin siyang ano, tea. Herbal tea. Pakabili nga ng isa. Meron din tayong oregano sa Pilipinas, di ba? So, family sila. Iba-iba nga lang ang tsura at pinanggagalingan. So, yung ating mas malaki, ito maliliit, parang pwede sa luto, pang luto. Ayan, yung mga pang herbs nila. 135 pesos din sila. Ay, 130 pesos sa pera natin. Ayan, oregano. Yung ano to yung pangluto, yung meron din siyang herbal. Kamukha ho ito nung oregano natin sa Philippines, pero yung atin, iba lang ang dahon at saka ibang klase. Pero isang family lang ho ang pinanggalingan. Ayan. Tapos meron din silang ano dito, dill. Cilantro. Ayan, cilantro. So, nasa 85 pesos yung to. Dill, cilantro, at saka ano pa ba, parsley. Pero di silang chive. Ayan, chive. Pero di silang catnip. Ayan o. Mga 85 pesos. Meron silang dill o. Ayan, pati nga yung beans nila o. Iba-ibang kulay, iba-ibang klase. Merong binabalag, merong maliit lang yung tubo, hindi kailangan ng balag. Merong kulay dilaw, merong purple, merong green, merong pangang white eh. Pati rin yung beets nila, tsaka mga labanos, iba-iba rin ang kulay. Ayan o. Tignan nyo yung beans nila o. Meron silang blue, ay purple. Ito, ano to, mga 80 pesos lang, 85 pesos ang mga pinapakita ko sa inyo ngayon, 85 pesos sa pera natin. Yan, meron silang green. Ito, 100 pesos yung mga nakabox. Merong purple. Ano to? O, beans din. Ito yung ano, kailangan mo ng balag. Haricot beans daw. Yung mga family ng labanos, meron silang ano ba to? Beet pala, hindi pala labanos, beet. Okay, ayun, 85 pesos din. 80. Yan, iba-ibang kulay, iba-ibang shape. May bilog, may mahaba, may payat. Meron din silang basil. Ako marami akong binhi sa basil eh. Ayan o. Meron din silang binhi ng basil. 85 pesos din. So, kung may mag-anak kayo, mahilig kayo magtanim. Ito pa, ayan. Ito naman yung mga pang-display, Meron pa ng buto to. Hindi pa sa Pilipinas. Dati, hinihingi lang yan. Ngayon, binibili na yan. Taas, no? Ano na siya? 140 pesos, Ito yung sinasabi ko sa inyong, ito pa, moonflower, Ito, 120 pesos yung mga ganyan. Ito, pwedeng patubuin sa Pilipinas yung mga ganyan. Yung mga morning glory, pwedeng patubuin sa Pilipinas, meron tayo niyan. Dito, iba-ibang kulay. Yan.
85 pesos lang oh, mga morning glory. Gusto rin magtanim ng basil. Ito oh. Oh, Shasta Daisy. Ito yung sinasabi ko sa inyo, ayan, nakakabili ka dito ng mix na sunflower. Ito, pwede na sa Pilipinas itanim ito. Magkano siya? 85 pesos. Iba-ibang kulay siya, mix siya. Kung binili mo, iba-ibang kulay. Ito yung sinasabi ko sa inyo, magagandang sunflower. Ang dami ng klase, oh, ito. Okay, magkano ba to? Oh, 85 pesos. Iba yung ibang kulay, oh. Ito yung regular na sunflower sa atin sa Philippines. Eh. Yan, yung mga ganyan. Dito, iba-ibang klase. Itong mga to pwedeng itanim sa Pilipinas. Ayan, mga 85 pesos lang, oh. Ang gaganda nila, no? Ayan. Hindi ko alam, parang gusto ko magtanim uli ngayon this year, eh. Kita nyo, ayan o. Ito yung tinanim ko talagang super giant. Ito talagang tangkad-tangkad niya. Ayan o. Ito talagang ayan. Kung sa inyo, iba-ibang ang sunflower dito. Ayan o. Pumili lang kayo kung anong gusto nyo. Ano to? Oh, basil pa rin, no? Pati pa rin basil, iba-ibang klase rin ng basil. Iba-ibang uri ng dahon din sila. Pati rin yung spinach, may maliit, may malaki, may giant. Iba-ibang shape, may malapad, may pang salad, may pang luto. Tingnan nyo, iba-ibang klase yung basil, oh. Ano kaya to? Arugula. Ayan, herbs din siguro to. Kita nyo, iba-ibang kulay ng mga bulaklak. Ang gaganda, no? Tingnan nyo, oh. Gaganda. So, nakakabili ka ng buto dito. Kaya kung gusto nyo magtanim sa Pilipinas, magkapiling kayo sa mga kamag-anak nyo. Kakilala nyo. Ayun, oh. Kung adik kayo na mga ano to? Para meron tayong ganito sa Pilipinas, ah. Ito, meron ganito nung bata ako. Ayun kung meron pa. Ayan, oh. Meron pa silang nasturtum, cappuccini. Ito yung paborito kong kalabasa. Paborito kong itanim kasi ano siya, napakabilis niyang anihin. In a short span, sa lahat ng kalabasa, ito yung pinakamaaga mong maaani. Kaya nga nagpabinhi na ako. Dati akong bumibili nito, kaya lang nagpabinhi na ako. 140 pesos siya. Ito, ang tawag dito ano, buttercup squash. Maliit lang yung kalabasa, pero mabilis siyang mamunga at saka yung ibang kalabasa, mag-aantay ka ng 2 buwan, 3 buwan bago mamunga. Ito, may na 1 buwan lang namumunga na siya at namumulaklak. Mas maaga kang mag-aani. Paborito ko yan, ayan. Yung bell pepper dito, iba-iba rin ang kulay. Talagang magugulat ka, may purple, may green, may yellow, may white. Nasaan kasi yung mga ano dito? Hanapin natin. Okay. Hanapin natin yung ano. Wala yata ang bell pepper ngayon. Teka, baka ako yung namamalik mata lang. Ayan, yung carrot nila muna. O, sige. Yung carrot nila dito, iba-ibang kulay din. Ayan. So, dun sa mga may kamag-anak sa Canada, pabili po kayo dito kung gusto nyo magtanim dyan para maiba yung tanim yung gulay. Yan, iba-ibang kulay yung carrot nila. O, tapos payat. May mataba, may payat, may punggok, may maliit, may sobrang taba, may sobrang laki. Ayan, o.
140 pesos po ang isang pack ng mga carrot. 140 pesos sa pair natin. So magabiling kayo sa mga kamag-anak nyo. Ayan o, iba-ibang shape. Ayan, may payat. Ayan, may watermelon din o. Cantaloupe pala. Ayan, cantaloupe. May broccoli din. Ayan, nandito lahat ng uri ng vegetable na gusto nyo itanim. Ayan, broccoli. Meron din silang sage. Ayan, herbs ito, sage. Cilantro. Sabi ko sa inyo, lahat ng uri ng ano nandito. Dill, herbs, oregano, chives, parsley. O, iba-ibang klase ng parsley. O. Meron din silang ano kasing tawag dito? Broccoli to, ito. Broccoli daw. Eto, yung kamatis iba-ibang kulay din. Ayan, may dilaw. Tapos iba-ibang laki din. May dilaw, may purple. Diba yung regular natin, orange or red? O yan, red, diba? Meron na siyang white version. Ayan. Pati yung lettuce, iba-ibang klase rin, o. Ayan, o. Kale pala to. Ayan, may binihisil ng kale. Mga 140 pesos po to. Meron din cauliflower. Ayan, 140 pesos. Oh, eto po yung sinasabi ko sa inyong kamatis. Oh, meron ibang shape na naman to, ibang kulay. Magkano to? 80 pesos lang siya. Ayan, 80 pesos lang, oh. Ayan. Sabi ko na sa inyo, iba-ibang laki rin ng kamatis, iba-ibang uri. 80 to 100 pesos tong mga pinapakita ko sa inyo kada pakete. Ayan, oh, grape tomato. Paborito ko grape tomato eh. Ayan, may Roma tomato. Ito rin paborito kong itanim, yung Roma tomato. Tumatagal siya, hindi agad nabubulok. Ito naman yung mga malalaki. Ayan, malalaking ano yan, kamatis. Pero hindi na ako nagpupunla ng kamatis kasi marami nabibili, mura lang. Ito yung sinasabi ko sa inyo, bell pepper. Iba-iba rin ang kulay dito. Ayan, sweet pepper daw. Ayan, o. May purple, may white. Yung sinasabi ko sa inyo. Lahat ng kulay ng rainbow nandito sa bell pepper. Ayan. Pati yung squash tsaka kalabasa, iba-iba rin ng kulay. 80 pesos. Ano to? Winter squash. Meron pala silang winter squash. Ayan, o. Labanos. Ito kulay dilaw na, ayan, kulay dilaw na matingkad na dilaw na squash. So ayan, ayan yung mga basil. Ay, ito pala yung mga herbs. Ayan, meron silang, oh, yung mga mahilig po sa mga herbs, magabili na kayo sa mga kamag-anak nyo. Ayan, meron silang basil dito na binibenta. Dahon ng basil, dahon ng chives, arugula, cilantro, dill. Ito, masarap daw to sa isda. Oregano. Ayan. Lavender. Ayan. Mga herbs lahat ito, ah. Parsley, iba-ibang klase, oh. Ayan. Dito makikita sa Canada, mabibili yung mga buto nila. Imagine nyo, napaka-iksi lang ho ng summer namin dito para makapagtanim.
ilang buwan lang, pero mahilig kong magtanim ng mga Canadian. Parsley. Ano to? Thyme. Ay, ito pala yung thyme. Parang walang rosemary ngayon. Ayun, may rosemary. Thyme, oh. Buto ng thyme. Nasa 100 pesos lang tong mga to, herbs, oh. 100 pesos. Rosemary. Oh, 100 pesos lang, oh, mga buto ng rosemary. Nakapagpatanim ako niyan, indoor, rosemary. Kaya lang, inayaan ko na mamatay ng ano, kasi ano, hindi ko ma-maintain sa loob ng bahay. Isa pang trabaho ko yung pagdidilig. Hindi naman kami magganong mahilig kumamit ng rosemary. Ito, meron din silang spearmint. O ayan, nandito lahat, no? O ayan, pinakita ko na sa inyo yung mga ayan, ang dami, oh. Kayo nang magsasawa. Pipino, iba-ibang klaseng pipino, iba-ibang kulay, iba-ibang shape. Tingnan nyo yung squash, oh. Kalabasa daw yan, oh. Iba yung shape, pakaba. Peas, iba-ibang klase ng snow peas, iba-ibang klase ng pechay. Mabibili mo rin dito, iba-ibang klase ng onion chive. So sa mga plantito, plantita, magpabili po kayo sa mga kamag-anak nyo kung meron kayong particular na gusto na vegetable, herbs, or bulaklak, namumulaklak na halaman na gusto nyo itanim. Magabiling kayo sa mga kamag-anak nyo. Kung nagustuhan po nyo ang aking video, please comment kung ano pa pong gusto nyo malaman o gusto nyo i-future ko sa aking mga video. At huwag nyo pong kalimutang mag-like sa aking video kung kayo'y nasihan at mag-subscribe sa aking channel.